Everyday ka nagwe-whey protein, no? Yeah, oo. The day ng workout saka the day after post-workout recovery. Ayun. May effect ba? May effect? Hello mga ka-Arky. Hello, and welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Arky channel. Of course. And, Ayan. for today, namin kayo. Ano nga pag-uusapan natin? Usapang supplements. Ayan, mga dietary supplements. Dahil alam namin na marami sa ating mga ka-Arky at ako na rin ay isa sa mga umiinom ng mga supplements. Mga kung ano-anong Mga vitamins or tabletas, mga ganyan. Yung iba pa, mga pampaano sa balat. Oo. So, ano to? Different to from maintenance medicine. Yes, Oo, yes. na meron ka na. Unfortunately, meron ka rin na. Oo. Ikaw, metformin para sa sa ating diabetes. Ako Okay. may statin ako para sa BP. Mm-mm. So, yung mga yon required yon. Yes, Oo. they are not supplements. Kumbaga, they are requirements. Kaya Ayan. maintenance medicines. Oo, And for your health. fortunately, may mga libreng mga maintenance medicines na pwedeng makuha Ayan. sa benefit sa barangay, no? Sa Oo, barangay health center. at Tingnan saka nyo lang sa- kung qualified kayo to Yes. receive those benefits. And of But, course, dun sa PhilHealth, yakap. yun nga yun. Pero kasi, I know a lot of people Oo. nagtitake ng supplements. So, So, alam mo myself included. alam mo yung mga Oo. supplements. So, bukod sa multivitamin, Multivitamin, collagen, yan, collagen. yan. Yung iba, yung mga standalone, yung mga vitamin D3, A, C, ganyan. Yung mga A. pampalinaw daw ng mata, Oo, mga ganyan. for Yung the liver, para sa mga sa sa liver. joints, yung mga Yan. vitamin D. Tapos mga ganyan. meron din yung Ano pa ba, yung mga... nagbubuhat, nagkikreatine, ayan. whey protein. Whey protein. Tapos Ayan. ano pa ba yung sa isa kong friend na tinitake niya? Usually, mga ano yung mga oil. Yung mga fish liver oil. Fish mga liver, salmon, ganyan. Tapos yung mga, ano to, yung vinegar, yung apple cider. ganyan. Apple cider, umiinom or whatever. May tablet nila yun. May tablet na Yeah, ngayon. yun. mga tablet na yan, mga apple cider, mga grape seed. Marami, mga seed. Ayan. So, gusto natin siya i-discuss kasi Hindi para mangbasa. hindi kasi hindi biro yung presyo ng mga supplements. Right. Mahal Oo, siya. mahal siya. And yun nga, if you, for example, punta ka sa mga specialized na mga supermarkets. Talaga yung mga ganun-ganun mga like 3,000 to 5,000 pesos. Hindi rin talaga biro yung price ng mga supplements na to. Naririnig ko lately, Oo. ang nauuso yung mga probiotic, Meron pang prebiotic, postbiotic, mga May ganyan. postbiotic pa ba? Meron na rin. Ang dami naman. And, na-curious ako kasi Oo. for gut health di ba? Yes. Oo, so sabi ko, first time ko na marinig na parang nauuso siya. Kasi ang alam ko na dati yun. yun nga, sabi ko, ang alam ko lang na probiotic Yakult. ay Yakult. Oo. Which is, tinitake ko nung estudyante ako. Pero eventually, tinigil ko na rin. Yeah. Pero kasi- namataas sa sugar. Oo. Pero kasi, kaya ako naging interested dahil kapag nasisira yung tiyan ko or na-empacho, ganyan, hindi ako umiinom ng tablet. Ng mga Ng gamot. diet tabs, Oo. gano'n, ng mga Imodium. Meron akong friend na nutritionist, Oo. sabi niya, itry ko daw yung probiotic. So sabi ba natin yung brand? Hindi pa kami endorser. Sige na nga. Yung S. Flora. Yeah, Oo. pamilya ako dyan. Oo. Para may ganyan kami sa bahay. So, nare-reset niya Oo. yung tiyan ko na after 2-3 days, Oo. okay na. So, without me taking yung mga prescription medicine or yung mga medicine. Well, actually, medicine din naman talaga siya. Oo. So, doon ako na-curious na what if gawin kong supplement yung probiotic kasi technically probiotic siya, di ba?
Pero kasi ang mahal din na kasi. Mahal kasi niya. Oo. Tapos, chinek ko yung mga ibang probiotics in the market. May mura, pero walang FDA. May mga mahal, pero hindi ko alam kung effective kasi hindi ko pa natatry. Parang ayoko naman bumili ng mahal na hindi mo pala effective sa akin. Ang kimchi daw, probiotic. Yes. Oo, yan. Which I think brings us to the first point. Which is, yung mga supplements, ang assumption yan, may kulang ka. Kaya nga ang tawag is supplement. Kumbaga pandagdag. Oo. Yeah. So, kung gusto mo makatipid at hindi bumili ng supplement, I think ang first mo dapat na tinitingnan yung diet mo, yung kinakain mo. Sabi nga ni hindi ko alam kung sinong Greek philosopher yun, kung si Aristotle o Plato, let thy medicine be thy food. And thy food be thy medicine. Sinabi siyang gano'n, naalala ko yun. So, kung kaya mo namang ayusin yung pagkain mo, maging intentional ka, make healthy choices sa pagkain mo, baka hindi mo na kailangan mag-supplement, so nakatipid ka. Hindi mo na kailangan pumunta ng gumastos ng membership sa isang tapos bumili ng mga supplement na ganon. Which is, incidentally, yun din ang sinasabi madalas ng mga doktor, ng mga dietitian na eat a well-balanced diet. Diba? Meron pang diba? Meron pa yung sa plate na kung gaano karami yung karne. Yan. Diba? Yung gulay, yung grains, Dapat meron ka niyan kasi diabetic ka. Titilang ko pa. Hindi ka pa pinapa-appointment sa nutritionist? Hindi pa, pero kakakain ko rin ng fish and chips kanina. Oo. Actually, ang ang quick reference dyan, kasi diabetic yung nanay ko sabi niya, sa isang plato daw, 1/4 yung kanin, 1/4 yung karne, 1/2 yung gulay. So, well, syempre yun quick reference lang yun. Yes. Pero kasi syempre, hindi man tayo lagi super conscious or hindi naman tayo talaga ma-detalye sa kinakain. But in general, at least, ganun daw dapat yung proportion. So diet, no? So kumbaga, if you have a balanced diet, then hindi naman talagang compelling na kailangan na magkaroon ng all of these supplements. Of course, kung kulang, makakadagdag siya. Kunwari, gusto ko lang makasigurado, vitamin C, inom ako ng 1,000, 2,000 milligrams ng vitamin C. Na-warningan ako ng doktor ko dyan. Kasi sabi niya, again, mas maganda kinukuha yung vitamin C from food. For example, malakas? Calamansi juice, calamansi, or mga citrus. Actually, may mga gulay na mataas sa vitamin C din. Bell pepper mataas. Yun, di ba? So sabi niya, pag nagtitake ka ng vitamin C, at na siya, excess na siya sa kailangan mo. Ano ba kailangan? Iniihi mo lang siya. Naku, hindi ko alam yung exact, pero mga around 300, 400 milligrams a day lang. Pag nag-1,000 ka, sobra ka na 700. Iihi mo lang. So parang you're just making your urine expensive. Actually, yun nga yung sinabi niya in general, lalo naman kung mayroong FDA approval yung mga supplement mo, it's not really doing any harm sa katawan mo. Kasi yung excess, ilalabas din. Pero you're not also getting any benefit. Kasi nga, hindi naman siya kailangan ng katawan mo. So, gumagastos ka lang unnecessarily. Kung balance naman yung diet. And you are conscious na balance. Sikat din yung mga, yung collagen. Lalo na of a certain age. Yung mga soft skin. sa mga kwarentahin. Actually, mga 30 din, no? Mahilig mag-collagen supplements. Yes, collagen. Di ba, mga iniinom, yung mga tinitik. Kasi yung mga Korean yan Mga gusto ngayon bigla glass skin yung mga tao, no? Collagen. Again, we start with mas maganda kung sa food natin nakukuha. May mga bone broth, etc. Ramen. Masarap ang ramen yung panahon na to. Pero kasi, very limited yung study na objective na yung mga supplement ay nakakatulong.
Oo. Kasi, pinuproduce talaga siya ng katawan natin. So, pag nagtitake ka ng collagen, parang, saan ang punta nun? Hindi siya parang vitamin conclusive na dumadagdag sa collagen mo. Yes, oo. Plus, may iba-iba din kasi yung mga supplement ng collagen. Hindi siya yung, kunwari, ang paracetamol. In general, kahit sino mag-take niyan, effective sa kanila. Yes. Pero yung mga collagen na supplements, hindi siya effective sa lahat. So itong kunwari lang so these are not exact numbers. Kunwari itong brand ng collagen na to, effective lang siya sa 5% of the population. Tapos itong isang to, another 5% of the population. So hindi rin lahat. So, kunwari, tinitik ko ito, tapos effective siya sa akin. Not necessarily. Oo, pero kasi, ako yung kakilala mo, nakita mo, effective sa akin. So, ikaw, mapapagastos ka. Na hindi naman hindi pala effective sa'yo. Sa akin. So, ang reminder lang natin is, kung magta-try kayo ng supplement, for example, collagen, wag naman yung tipong bibili ka na kagad ng 1 year supply. Kasi, di ba, yung alalaki ng mga bote, di ba? Mga 120 tablets or capsule. Kasi mas mura di ba? So, ang sa akin, i-try mo muna yung good for 2 months or 3 months. Tingnan mo kung may effect. Pero kasi, before that, i-check muna nila kung may FDA approval. Baka kasi, mamaya sa mga online, ang daming binibentang supplement na fake or walang FDA approval. Online. Mga sa legit lang talaga ako bumibili. Parang protein, di ba? Maraming, ikaw nagbubuhat ka, nag-whey protein ka pa, di ba? Itlog, ayan, salmon. Pero nag-whey protein ka pa. Nag-whey protein din ako. Pero tayo nag-whey protein. Kasi, merong certain number of grams per day na kailangan mong intake ng protein. Yes. Ngayon, kung kaya mo siyang makuha sa pagkain like itlog, hindi mo na kailangan mag-whey protein. Tama. Pero kasi nasukat mo. Pero kasi kung kulang, doon papasok yung whey protein. So parang ganun din yung supplement, no? If you know yung kinakain mo, you're intentional at sukat mo, then hindi mo na kailangan gumastos ng extra sa supplement. Kasi, kumbaga, nagastos mo na siya sa pagkain mo. Yes. So, nakapagpa-araw ka, ilang minutes ulit pagpa-araw? 15 to 30 minutes. Basta hindi yung tanghalin tapat kasi sunog ka na. Or magsa-sunscreen ka. Kaya pala parang maganda rin yung skin ko kasi parati naaarawan. So, just an example, kunwari 120 grams of protein yung kailangan mo. Usually, ang isang serving ng whey protein, 30 grams yun. Tapos, usually 100 grams ng karne, 30 grams. So, sabihin natin na nagkarni ka ng breakfast, lunch, dinner, di ba? Nagtapsilog ka ng umaga, bulalo ka ng lunch, tapos nagminudo ka ng So, 360, 90 pa lang yun. Di ba kailangan mo 120? So, pwede ka Pero what if yun nga, all throughout the day, egg sandwich ka, itlog din yun. Ang egg, mga 9 grams yata, ganyan. Tapos, nag-ice latte ka, yung milk, may protein din yan, di ba? So, tapos kumain ka pa ng almonds, may protein. Nag-nuts ka nung merienda, di ba? So, baka naman nakukuha mo yung supplement, yung protein mo na requirement. Hindi ba kailangan mag-whey protein? Kasi mahal din ang whey protein, di ba? 2,000, 3,000. Tapos meron pa nga mga binibenta, mga protein bars, mga ganyan, di ba? Protein bars. Hindi siya mura. Minsan na pantano to. Diyos ko, parang... Diba? Parang 100 pesos isang bar lang. 200 nga Tapos ilang grams ng protein yung ibibigay nun? 25. Mga ganon. 25 grams ng protein, 200 pesos. Magkano ang itlog ngayon? Mas mura, definitely. 9 pesos? 10 pesos? Egg white na lang ako, no? Basta walang pula, walang cholesterol. So, mas mura din pag kinukuha mo sa food yung mga kailangan mo. So, in fairness naman, kasi may mga supplement din talaga na hindi
mahirap kunin sa pagkain. Oh, like for example, Alam ko yung mga buntes, 'di ba, folate. Folic acid. So, ganyan. Oo. And Otherwise, marami-raming marami-raming liver yun. oh, Sa folic acid. tapos Diba? ang creatine din hindi din siya madaling kunin sa sa pagkain, no? Yeah. Pero kasi alam mo ba, nagulat ako. Hmm. Pinagki-creatine kasi ako ng nutritionist ko. Ang creatine daw, most studied supplement in the world. Really? Mm-mm. Di ko alam yun. Oo. At hindi lang daw siya para sa mga nag-workout. Oo. Pero 5 grams a day, parang lang yung Oo. pwede siya, no? So sabi niya, if it fits your budget, pwede, no? Otherwise, again, it's nice to have pero hindi naman siya Hindi must required. have. Oo. Parang So, gusto ko tuloy tinan yung budget ko kung maka-afford ako ng ng creatine. creatine. Maraming mga creatine in the market na again, hindi siya mura pero kung meron namang excess sa budget mo, nice to have. Yeah. Nice Yung to mga have. oil nabasa ko rin nga na yun nga parang if you are eating like part naman yung fish ng regular diet mo, then most Yun, hindi mo probably, hindi mga, mo kailangan para ba talaga. sa mga omega Yung mga omega. And besides, yun nga, yung mga green leafy vegetables, mayaman sa vitamin C, bell pepper, hindi Yes. lang po yan palamuti sa pizza, pero mayaman din Ako sa magatas vitamin ako C. kaya ang protein ko lang ako. Usually pag nag-workout lang ako, nag-whey protein. Ikaw, everyday ka nag-whey protein, no? The day ng workout saka the day after post-workout recovery. Ayun. May effect ba? May effect? Parang medyo naman. But anyways, long and short of it, siguro, ang take natin sa supplement is that, yun na nga, if you are intentional sa kinakain mo, and sukat mo naman, no, then most probably, hindi na kailangan gumastos pa ng extra kasi kumbaga, nagastusan mo na talaga. No, with your existing food, no? And of course, talagang wala talagang makakatalo sa well-balanced diet talaga kasi kumbaga it hits everything eh. And of course, kailangan din talaga to consult your family physician and consult a dietitian na rin para mas ma-tweak, no, kung ano yung mas pangangailangan ng Parang katawan financial mo. planning din, no? Hindi pwede nga. invest lang kung saan. Kailangan, alam mo Oo kung ano nga, yung no? kailangan mo. Right. Diba? Ano yung kulang sa financial situation mo. Right. Siguro ako, since madalas ako mag-Dragon Boat paddling, tapos naarawan ako, so baka malamang di ko na kailangan ng Ng vitamin collagen. D supplements. Vitamin D supplement Or- kasi parati ako naarawan. Pero kung for example, kunwari, I don't know, Work from home ka na Call graveyard center. shift. ganyan. Tapos pag Baka pwede ng ka araw, tulog ka. Vitamin D then, supplement. Yeah. Oo, So, tama mga din ganyan. naman. Dapat personalized din. Oo. So, consult your doctor Yes. or dietitian. nutritionist or dietitian. Make sure that you actually need para Yes. hindi siya extra non-essential expense. Oo. Naiihi mo lang. Oo. When you're buying the supplements, make sure that they have FDA approval. Of course. They're not fake. And from a legit vendor. Oo. And lastly, mag-try muna sila ng small batch Yes. bago Oo. sila bumili ng marami. So baka mamaya hindi kahiya. Allergic, Oh, kahiyang, oo. May para mga hindi protein sayang. shake na nakakasira ng tiyan, ha? Yes. So, consult dermatologist, allergologist Oo. kapag may mga reaction. So, ayun, ang mga tips natin. Yan, inuulan na. Oo nga, regarding supplements. So, if you like this video, please give us a thumbs up. Ayan, and Share it with your friends. share and it to your friends. please remember to subscribe to our channel. Yan. So, hanggang sa susunod ulit nating video. Bye! Bye.